What is up guys? Welcome back to our channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga parating nating videos. For today's video, mag-unbox tayo nito. There you go. Siguro iniisip mo na baka ang laman nito ay tabo, hanger, langgana, or timba, pero hindi. Nagkakamali ka. Magagamit natin ito sa pag-improve ng ating vlog. And without further ado, let's get started. Ladies and gentlemen, the GoPro Hero 10. Okay, so disclaimer lang guys, nabuksan na to sa store upon purchasing for warranty reasons. Meron siyang GP2 processor that delivers a high frame rates and a fast and smoother interface. It shoots up to 5.3K, 60 FPS at meron din siyang 4K, 120 FPS video resolution at para naman sa pictures ay meron siyang 23 megapixel. O ha? Doon pa lang, panalo ka na, di ba? May advanced hyper smooth na rin siya na version 4.0 for video stabilization. At waterproof na rin siya, up to 33 feet. Panis, di ba? At maliban doon, cloud connected na rin siya. At based sa kanyang user's manual, automatically uploading na siya ng mga footage sa cloud while charging. O di ba? Matik na. Okay, so i-check natin yung laman. Okay, yun nga pala guys. Sa mga magtatanong kung makikita nyo, wala tayong bag na kasama or pouch na freebies ni GoPro. Medyo disappointed ako sa part na yon pero it's okay. At least, kahit papano, meron na tayong upgrade sa ating vlog. Meron tayong camera and that's all that should matters. Maayos yung footage, maayos yung recording, maayos lahat. Walang problema sa buttons, walang problema sa ports, walang problema sa interface. Okay na yon. That's good enough for me. Okay, so ito yung kanyang stickers. Okay, sa likod, meron directions to use, may quick app, at meron ding QR code. Okay, so ito rin may QR code din. Okay, so may mga informations in different languages. Okay, so ito naman yung kanyang user's manual. Okay, nobody reads it. Okay, anyways, let's keep it for now. Okay, ano bang next? Okay, so yung battery niya, ayan. O, di ba? Maliit lang. Pero mas malaki to kumpara dun sa mga earlier versions ng GoPro. Napansin ko na medyo mas malaki nga siya ng konti kumpara dun sa mga nauna. So, hindi ko alam kung yung endurance niya sa tagal is mas matagal since mas malaki siya. Pero we don't know. So, ito meron siyang some accessories na magagamit for mounting purposes. Okay, so ito pwede mo to magamit sa chest mount. Kung chin mount na medyo mamahalin siguro, pwede rin to. Meron siyang feature na meron siyang goma sa gitna para hindi mo siya mape-press out to detach easily or hindi siya hanginin if ever. Ito naman yung dinidikit somewhere kung saan. Motor, bike, sa any places na kakurba niyan. Yun, pwedeng-pwede siya doon. And then ito, yung kanyang cord for transferring. File transferring, pwede ring for charging, direkta. Pero mas advice nila na bumili ka ng charger na separate from the camera. Okay, so ano pa ba? Okay, meron pa ito. Ito. Itong kanyang screw. Okay, so ito yung ginagamit para ma-attach mo or ma-install mo siya sa chest mount, sa chin mount. Yan yung ginagamit na screw para tight and maayos, fix yung pagkaka-install mo sa isang place sa kanya to get a better footage. Okay, so for the main event, ito na yung camera. Alright. Look at that. O, diba? Maliit lang siya. Very easy to handle, yet easy to install. Madali lang siya hawakan, madali siya i-travel, madali siya ibulsa. Madali siya itago, to be specific. Unlike other cameras na professional cameras na kailangan mag-alat ka ng enough space or bag or pouch para lang ma-travel mo sila from one places to another. And when it comes to vlogging, madali na siyang siya. Pwede mo siyang itutok sa'yo nang hindi ka nangangawit kahit ilang minuto ka magsalita or kung may ipapakita ka ng mabilisan, mabilis mo siyang mai-direct kung saan mo siya gustong itutok. Kasi nga, magaan siya. Say cheese! Ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Tingnan nyo, ipa-power off ko siya. Okay. Ayan. So, naka-power off na siya. Supposed to be, sa mga ibang cameras, kailangan mo munang i-power on bago i-set. Ito, one click away lang. And then, boom, nagre-record na siya. And then, kung gusto mo naman i-off yung camera, one click away lang din.
And then, yun. Cut na yung recording, naka-power off na siya. It saves a lot of battery, lalo na kung nasa travel ka. O, di ba? Doon pa lang, panalo ka na. Malamang meron sa inyo magsasabi na, Idol, bakit hindi ka nagganito? Bakit hindi ka nagganyan? Dapat ganitong brand na lang. Dapat ganong brand na lang. May ganito siya, may ganon siya. Well, doon kasi ako sa trusted and proven na. Ang GoPro, matagal na yan sa industriya. Hero 3 pa lang. Nakasubaybay na ako dyan. And when it comes to durability, talagang wala ka masasabi sa GoPro. Maliban na lang siguro kung susunugin mo or papalupaluin mo ng martilyo. Eh, ibang usapan yun, di ba? Pero when it comes to durability sa paggamit sa kanya, wala akong masabi talaga. Based sa review, etc. Though, meron mga ibang issue regarding sa battery, pero it's just a small thing. Tara, testingin natin. Ang tanong ay kung sulit ba ang GoPro Hero 10? Sa ilang araw na paggamit ko, I can say na it's a yes. Price over output quality, it's all perfect. 10 over 10 ako doon. Sulit na sulit yung binayad mo sa kanya sa mga pinibigay niyang quality ng footage. Nakita nyo naman, di ba? Napaka-basic lang nun. Wala pang editing yun, wala pang etc., wala pang color grading. Yun na yun, napakaganda na kagad kahit hindi mo na i-edit. Stabilization, kita nyo naman, Hypersmooth 4.0, napakaganda ng stabilization, di ba? Worth buying pa rin ba siya ngayong 2024? Of course, it's a yes. Mahaba-haba pang pagsasamahan namin itong camera na to and marami pa tayong kailangan i-improve. Always make a room for improvement, ika nga nila. So, we will see to it. After natin ma-upload yung mga pending contents natin, ilalabas natin yung mga na-vlog natin gamit itong camera na to. So, doon na lang muna. Dito na lang muna natin tatapusin ang ating video. This is PH and see you on the next one. Ciao!